Last Wednesday during our family worship, we studied Acts chapter 9 verse 32 to 43. Ang kwento nito is ito yung si Peter naglalakbay from place to place and napunta siya sa Lydda at nakilala niya si Aeneas na bedridden for 8 years and was paralyzed. And of course, ito ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang pagsasabi na Jesus Christ heals you, rise and make your bed. And immediately, Aeneas rose. Alam natin na itong mga events na ito ay hindi na nangyayari sa generation ngayon. Ito ay apostolic ministry. Pinagaling siya ng banal na espiritu, pinagaling siya ng ating Panginoong Hesukristo. At meron itong certain purpose. Mababasa din naman natin sa verse 35. And all the residents of Lydda and Sharon saw him and they turned to the Lord. Yung event na iyon nag-lead sa repentance at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang doon natapos yon. Meron pang isang event sa verse 36 na kung saan nakilala niya si Tabitha kasi nabalitaan ng mga tao doon na nandyan lang si Peter. Kaya tinawag nila si Peter at dinala kay Tabitha ng pangalan sa Griego ay Dorcas. And siya ay sa description ng Biblia, siya ay charitable, gumagawa ng mabuti. Ngunit siya ay merong sakit and namatay at dinala siya sa upper room at nag-request yung mga tao kay Peter. And then Peter, before niya gawin yung pagpapagaling, siya muna ay lumuhod at nanalangin. And definitely, sinabi niya kay Tabitha, arise, and she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. At sa pangyayari ding ito, naging means din ito upang ang mga tao doon sa lugar na iyon ay manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, these things ay totally different sa mga nagkiklaim na merong mga spiritual gifts of healing sa generation natin ngayon. Although, ginagamit din nila yung same principle na ang kanilang reason kung bakit sila nagpapagaling ng may sakit is para din sa repentance. But then again, this is unique sa apostolic generation, sa mga apostles. So of course, hindi tayo titigil doon sa pag-unawa lang natin sa story. May mga principles, spiritual principles ito na kailangan extract from the passage. Yung mga bagay na ito or event na ito, sumasalamin talaga ito sa condition ng tao spiritually before sila nanampalataya kay Kristo. Tayo spiritually ill, hindi natin kayang pagalingin ng ating mga sarili. Kailangan natin ng ating Panginoong Kristo para tayo ay pagalingin. Tayo ay spiritually dead before tayo manampalataya kay Kristo. At makikita natin sa story na ito na hindi rin binuhay ni Tabitha yung kanyang sarili, kundi binuhay siya ng ating Panginoong Kristo ng banal na Espiritu. So, we are totally helpless kung wala ang ating Panginoong Kristo, wala ang gospel. Yun dapat ang emphasis or preaching na dapat marinig natin. No? Hindi yung, okay, sige, nagpapakita tayo dito sa community natin na kaya natin magpagaling, kaya natin magpatayo ng mga lumpo. Pero yung essence ng spiritual condition natin sa harapan ng Diyos, that apart from Him, hindi natin kayang pagalingin ang ating nalulugmok sa sakit na kaluluwa at patay na kaluluwa. So, basically nonsense yung mga healing na ministry na yan kung apart ito sa
totoong pangangaral ng Ebanghelyo. I am speaking of totoong pangangaral ng Ebanghelyo kasi pwedeng maging generic na lang yung presentation ng gospel eh. And then, nag-end yung family worship namin by, of course, integrating yung importance ng family worship. Sinabi ko sa aking pamilya na yung ginawa ni Kristo sa cross, yung meron siyang knowledge kung ano yung mangyayari na paghihirap, yung sakit, yung kamatayan. Even though alam niya, He willingly died to save sinners. Yung willingness niya na gawin yon, mas willing pa siya kesa sa amin na nagpa-family worship. Kung ikukumpara yung willingness ni Kristo and yung willingness namin na mag-family worship, mas willing pa si Kristo kaysa sa gawin namin yung family worship. So, pinakita ko sa aking family na dapat talagang mag-strive tayo na maging consistent sa family worship. Huwag bawasan, kundi dagdagan pa. And sa mga tatay dyan, mga nag-head sa family, sa mga single moms, ipaglaban ninyo ang number 1, ang inyong sanctification. Ipaglaban ninyo ang inyong pamilya, protektahan nyo sila sa anumang impluwensya ng unbelieving world. I-integrate ninyo ang Bible, ang Christian worldview sa mind ng inyong mga anak. So, huwag tayong mapagod, huwag tayong mapanghinaan dahil ang salita ng Diyos ay tunay at totoo. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi man natin nakikita yung effect nito agad-agad or sa ngayon, definitely, ito ay mga seed na maririp natin in the future. Kung hindi man sa time na buhay pa tayo, magkakaroon ito ng bunga. Even sa moment or sa generation na wala na tayo or patay na tayo. So yeah, na-share ko lang just to bring encouragement sa inyo to always, sa mga fathers and single moms, single dads, na Christian of course, to regularly and consistently ipaglaban ninyo ang family worship. Kailangan ito sa loob ng inyong tahanan.